bara dun sa ugat usually is yung deposition ng cholesterol. And ang cholesterol po, dadami po yan kung yung katawan nyo po ay kulang sa tubig. Kasi pag kulang ng tubig ang inyong katawan, pati ang dugo nyo po ay kulang sa tubig. And therefore, yung dugo nyo lalapot. Pag malapot ang dugo po ninyo, yung resistance ng flow ng dugo sa ugat is increased. And this will now cause injury dun sa lining ng ugat. Ngayon, para makorek yung injury, ang gagawin ng liver, magpuproduce po siya ng mas maraming cholesterol para tapalan yung injured part. Ang role ng cholesterol po ay parang yung aspalto na tinatapalan ng DPWH dun sa kalsadang lubak-lubak. Diba? Para kuminis ang kalsada. Now, remember that cholesterol is fat. So, kung yung malapot na dugo nyo ay dadaloy dun sa isang artery na natapalan ng cholesterol, yung surface niyan will be more slippery. And that will now cause less burden dun sa puso na ibomba itong malapot na dugo. The problem is, kung hindi kayo pala inom ng tubig at palapot ng palapot ang inyong dugo, yung resistance of flow will be increased and therefore more cholesterol will be deposited. At yung dumami ng cholesterol na yan, yun po yung bumabara dun sa ugat nyo. So anong best solution? Tubigan nyo yung katawan kasi kung gawin nyo mas lusaw yung dugo nyo, then yung cholesterol po, kusa po yan aalis because there is no need to protect yung arteries anymore because yung dugo nyo is medyo malusaw-lusaw. Unfortunately, ang binibigay ng mga doctors, pampalusaw ng dugo, is yung aspirin. But aspirin is a tablet, di ba? Mas maganda ang pampalusaw pag liquid ang ginagamit nyo. Kaya yung mga chef, kung gusto nilang palusawin, yung niluluto nila, simple lang ginagamit nila is tubig. So you could also do that. And water is safer without any side effect kaysa aspirin.